Bilyonaryong si Atong Ang mga sangkay at Gretchen naninilikado po ngayon. So, ito na nga mga sangkay, no? Itong si Gretchen Barreto at itong si Atong Ang mukhang delikado po ang sitwasyon. Okay, pag-usapan po natin yan. But before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright, this is it guys. Ito nga mga sangkay, no? Itong si Gretchen Barreto at Atong Ang mga sangkay ay humaharap po ngayon sa isang matinding problema. At hindi ko lang alam mga sangkay kung itong si Gretchen ay nadamay lang at hindi po natin alam kung talagang ano ang katotohanan dito mga sangkay. Kasi nga po, may whistleblower or ano ba tawag doon? Parang ano siya prime witness eh. Kung mayroong prime suspect, mayroong prime witness ngayon itong si alias Totoy. Ngayon, sabi dito sa balita, patong-patong na reklamo laban sa negosyanteng si Atong Ang, Gretchen Barreto at 60 na iba pa, formal nang inihain ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. So marami po mga sangkay, no? Lahat po ng mga kamag-anak nag-file na po ng reklamo. At ito lang naman mga sangkay ang inihintay ng lahat, no? At sooner, malamang sa malamang, maglalabas na po yan ng arrest order. Kasi titingnan pa po yan mga sangkay ng korte. At ngayon, nakakalungkot mang isipin, pero sa balitang ito, mukhang sabit po si Gretchen Barreto, no? Pambihira, siguro laking pagsisisi ngayon ni Gretchen na nagkaroon po siya ng ugnayan sa mga, alam niyo na, mga sangkay sa ganyang klaseng pagpapatakbo. At di po natin alam kung talaga nga bang kasali po siya dyan or isa lamang po siya mga sangkay sa naitinuturo. Kasi nga po, di ba nga po, kasosyo at dating, tama ba, dating girlfriend. Ngayon, mga sangkay, ito yung komento ng taong bayan. Tingnan po natin. The battle of poor and rich. Alam niyo mga sangkay, yung nakita ko po yung video ng mga kaanak po ng tawag dito mga sangkay nitong mga nawawalang sabungero. Talagang umiiyak po sila kasi finally daw po mabibigyan na daw po ng justice. Pero ito naman mga sangkay ay wala pa pong judgment, no? Gigisahin pa po yan sa korte at titingnan po yung mga ebidensya. Pero ngayon, may development na. Hindi po tulad ng panahon ni Tate Digong, talagang hindi po ito gumulong, mga sangkay. Yun din po ang question ko yan, mga sangkay. Ngayon ko lang na-realize, kasi nung panahon po ni former President Rodrigo Duterte, parang hindi po ito na-highlight. No? Saka ko lang na-realize, ang dami palang nawawalang sabungero at that time. No? 34 na ibalita, tapos wala pong action. Why? Sabi dito, the problem is these complainants are poor and the accused have plenty of money to fund the long court battle. So, ang problema daw po mga sangkay, itong mga complainants, mga mahihirap lang. Pero yung inaakusahan, mapepera po yan mga sangkay, di ba? Kaya po nilang i-sustain yung battle na ito. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, no? Pagdating sa money talks, we know anything, no? Posible mangyari mga sangkay, pwedeng mabaliktad. Papaano dyan kung halimbawa gumulong ito ng napakahabang panahon? Kasi ganyan sa ating bansa. Di ba nga po mga sangkay, mag-ano yan? Halimbawa may judgment sa mababang korte, tapos sa panibago na naman, kailangan pong mag-file na naman mga sangkay para po ilaban ulit ang kasong ito. Talagang pwedeng masabi natin na pera. Pero, ang mahalaga ngayon, ang presidente po natin, no?
hindi po kayang bayaran yan. Kasi ang presidente po natin, mas mayaman pa po yun sa mga mayayaman sa Pilipinas. Hindi po pwedeng latag-latagan mo yan ng pera, bilyones. Hindi po, malabo yan mga sangkay. Baka sampalin po sila ni BBM sa Marcos Wealth kapag ginawa nila yan. Kasi yung mga yan, mayaman. Di ba nga po si PRRD? Sino ang nagpondo kay PRRD? Isa daw sa nag-fund ay si Amy Marcos. At alam na po natin yan kung bakit. Alam na po natin yan kung bakit may kakayahan ng mga Marcos na magpondo ng eleksyon noong 2016. Ngayon sabi dito, hindi talaga pera ang solution para maging masaya at maging mapayapa ang buhay ng tao. Si Jesus Christ talaga ang kailangan. Totoo din naman mga sangkay. Pero out of topic. Una lang yan, patong-patong. Sunod, magsara din tindahan. Ano daw? Dahil walang bumibili. What? She is worth 2.6 billion pesos. She can buy you, your friends, and the Supreme Court. Sabi po nitong si Sarah. Well, pwede. Totoo yan, mga sangkay. Kung ganyan yung pera mo, tapalan lang daw po ng pera, pwede kang bilhin ng limpak-limpak na salapi. Alam nyo, ito nga ang problema dyan, mga sangkay. Paano kapag nabayaran po yung ano? 'Di ba? Yung mga nag-file ng case. Ito na, bigyan ko kayo ng ano, para hindi na po ito mga sangkay. Sabihin nila, hindi na magtuloy-tuloy, bigyan ko kayo ng ano, 50 million per family. Ba'y pambihira. 'Di ba? Tapos baliktarin nyo lang yung kaso. Baliktarin nyo lang yung reklamo, i-atras nyo. Possible 'yon, mga sangkay. Possible 'yon. Nangyayari po talaga yan. Hindi lang sa movie, kundi maging sa tunay na buhay. Remember, di natutulog ang Panginoon. Walang mahirap or mayaman, magtiwala at manalig. Okay. Ang tanong, makulong naman kaya? Dito sa Pilipinas, bulok ang hustisya. Dito sa Pinas, mahirap lang ang kayang ikulong. Yung walang kakayanang kumuha ng abogado, hindi, may abogado naman sila. Pero totoo yung sinasabi po nitong si Jing. Totoo yan. Guys, na sa Pilipinas, nababaliktad po talaga. Ganun po katindi. Oh, eto. Pwede kaya ipa-lie detector test? Oh, yun nga. Hinamon po yan ni alias Totoy na pa-lie detector nga. The problem with the rich, they can twist the system of our justice. Although there is a witness with a strong evidence. Exactly. Mababasura din yan, malalaking tao binabangga nyo. Ganyan po kabulok ang sistema sa Pilipinas, sa totoo lang. Okay, so ayan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion dyan? Dalawang pangalan ngayon ang lumutang na sinampahan. At mayroon pong 60 pang iba na sinampahan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Tingin nyo ba damay talaga dito si Gretchen? No? Damay ba kaya? Makakalusot kaya siya dito? Medyo mabigat to, ha? Kasi hindi po biro, mga sangkay, itong paratang sa kanila. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, guys. Maganda po yung topic natin dito. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.